Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist Church versus CJCLS mga kapatid. Ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang 10C o 10 Commandments ay dapat pa ring sundin ng mga Kristiyano. Again mga kapatid, ang paksa natin ay ang 10 Commandments ay dapat pa ring sundin ng mga Kristiyano. Affirmative natin dito si Brother Joey. Nagpi-feedback pa din na naman. So, Eric. Bro, nagpi-feedback na naman, bro. Nadidinig ko yung boses ko. Hello, mic test. Ayan, nadidinig ko. Okay, so mga kapatid, hintayin muna natin dahil meron tayong konting technical problem. Nagfi-feedback tayo sa kabilang panig. Ayan. Fix na natin kay Pastor Eric. Okay mga kapatid, so hintayin natin si Pastor Eric. Hello, mic test. Ayan, wala na, ayan. So mga kapatid, continue tayo mga kapatid at meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV, yung 20 seconds na pagsagot. At yung official timer ay ako. Rule number 2, yung ating close-ended question or categorical question, dapat sumagot muna ha bago tayo magpaliwanag. So kung ang tanong ay oo o hindi, tama or mali, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi kayo makapili or hindi nyo masagot ng direktang tanong, pwede kayong magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito ha. Rule number 4,
sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan mababasa, talata ang sagot dyan. So yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yun as a valid answer. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first course examination, kapag ang tinatanong ay nagsasabi na hindi ko pa nilatag yan, i-automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. At ako lang din ang magbibigay ng option for counter objection dahil merong mga desisyon mga kapatid na agad-agad doon sa malinaw na paglabag. Rule number 8, no insult at walang pagbumura na alam natin. So, pwede namang banggitin yung mga salitang demonyo, kulto, sinungaling. Wag lang magmura ha. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, italo ka na. So, hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, pinapayagan ko kayong magtanong ng sensitive na question. Kasama doon yung mga personal question. Pero, pwede ding tanggihan mga kapatid na sagutin iyon dahil sa nature ng tanong. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay pag mag-disconnect ang ating debater. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang inyong mga sagot ay opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, sir. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, masang-ayon po tayo. Okay. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating mga audience mga kapatid at makakapanood nito. At baka pwede nyo ding ikwento paano ba nagsimula ang topic na ito at paano naman tinanggap ng ating negative. So unahin natin. Bro, pakilala ka muna. Magandang gabi po sa lahat mga kaibigan, mga kapatid. Salamat sa Diyos at natuloy din. No? Thank you rin sa ating pastor. Ako yung naghamon kay pastor para matis din yung ating kaalaman madagdagan kung kailangan. Ako po si Joey Baris. Magtatayong affirmative sa timang patutunayan ng 10 utos ay dapat pa rin sundin ng mga Kristiyano. Pangatlo po na may tayo o mayangat ang katotohanan at kalwalhatian sa Panginoon. Yan lang po sila siya. Thank you. Yun yung ating affirmative mga kapatid. At dako na din tayo sa tututol naman nito. Pakilala ka, Pastor. Yes, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, Brother Eric Geneva ng CJC LS. So tayo po ay titindig bilang negatibo sa usapin po nito na kanyang patutunayan na dapat pala sundin ang 10 utos. So, gaya sinabi ni Brother Joey, kanya po tayong hinamon sa paksang ito at tayo naman ay ating pinagbigyan upang sa ganoon tulad ng sinabi niya ay magkaroon siya ng paglago o ng kaalaman o masubukan yung kanyang kaalaman patungkol dito. Kaya, God bless po sa inyo lahat. Brother Rasha, yun lang. Yan din mga kapatid ang tatayong negative. At simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At dyan sa ating mga audience na sa live, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Or mag-comment kayo mga kapatid ng @highlights or @followers dahil madali lang na matag ang inyong mga friends dyan mga kapatid. Lalong-lalo na sa mahilig sa debate, mga diskusyon at patungkol sa usaping relihiyon mga kapatid. So, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang 10 utos o 10 commandments
ay dapat pa ring sundin ng mga Kristiyano? Brother Joey ng Seventh-day Adventist, your time start now. Okay, magandang gabi po ulit sa lahat. Ang ating tema, no, patunayan ng 10 utos ay dapat pa rin sundin ng mga Kristiyano. Mayroon lang po akong lilinawin, no, sa buod ng timang tinatayuan ko po. No. Ang 10 utos, na natiling pamantayan sa buhay Kristiyano, ngunit ang kapangyarihan upang sundin ito ay nagmumula lamang kay Kristo. No? Hindi tayo sumusunod para maligtas, kundi dahil iniligtas na tayo ni Kristo. Kaya ang tunay na pananampalataya ay sumusunod sa kautusan. Hindi dahil sa takot o obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig kay Kristo at siyang katuparan, no, ng kautusan. Hindi ang kautusan ang pangunahing layunin ng buhay Kristiyano, kundi si Kristo mismo. Ngunit kapag ang isang tao ay tunay na natili kay Kristo, ang pagsunod sa kautusan ay nagiging natural na bunga ng ugnayang iyon. So, yan yung pinakabuod, mga kaibigan, kapatid. Magtatayo ako ng 6 na contention o haligi na papasubalian sa ating kausap ngayong gabi, si Pastor Eric. Ang unang haligi, based po dito sa 10 utos na dapat sundin ng Kristiyano. Una po ay kautusan ng Diyos ay hindi nagbabago. No? Kautusan ng Diyos ay hindi nagbabago. Base natin, awit 111:7-8, sabi dyan, ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan. Lahat ng kanyang mga utos ay tapat, itinatag magpakailanman at mapawalang hanggan. Mga ginawang katotohanan at katwiran. So kung sa Diyos, ang Diyos ay hindi nagbabago, paano ang kanyang kautusan ay mawawala? So ang kautusan, ito lamang ay salamin or reflection ng kanyang kabanalan o kanyang karakter na matuwid, banal at mabuti. So ang 10 utos ay hindi batas na galing sa tao, kundi boses mismo ng Diyos na inukit sa bato bilang tanda ng kanyang walang hanggang pamantayan at katwiran. Pangalawang haligi, ito ay pinagtibay, no? Pinagtibay ni Jesus, no? Ang kautusan, no? Sabi niya sa 5:17 onward, no? Huwag ninyo akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta, no? Sabi niya na parito ako upang hindi upang ipawalang bisa, kundi ito ay tuparin, no? So dumating si Kristo hindi upang alisin, kundi sabi niya ganapin. Ang ibig sabihin, ipakita ang buod layunin ng kautusan sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsunod. So tandaan natin mga kapatid, ang pag-ibig at pagsunod ay laging magkasama. Sinunod niya ang mga utos bilang huwaran ng tunay na Kristiyano. So kung si Jesus mismo tinupad, paano natin masasabi ng kanyang mga tagasunod ay hindi susunod sa kanya? So pangatlong haligi, ang bagong tipan, no, ang bagong tipan ay ang batas ay isinulat sa puso. Hebrew 8:10, sabi diyan, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko sa kanilang mga puso, no? So hindi inalis sa bagong tipan ang kautusan, kundi ano sabi diyan? Inilipat lamang ng lokasyon, no? Mula sa bato patungo sa puso. Ibig sabihin, ang pagsunod hindi na sa takot, obligasyon, profesyon, kundi sa pag-ibig. No? Ang biyaya, hindi isang license natin sa pagsuway, kundi kapangyarihan sa pagsunod. Ikapat na haligi, ang biyaya ay hindi nag-aalis sa pagsunod. Sabi ni Paul, no, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyong kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos, o ito ang biyaya. Ngayon, malaya na tayong magkasala? Hindi, no? Huwag namang mangyari. Yan yung sinasabi ni Paul, no? Ibig sabihin, hindi na tayo sa ilalim ng kautusan,
hindi na tayo sa ilalim ng hatol, no, o parusa nito sapagkat tayo ay pinalaya na ni Kristo mula sa katulan ng kasalanan. Ngunit, hindi ibig sabihin na wala ng kautusan sapagkat kung walang kautusan, hindi natin makilala o wala ring kasalanan. No? Ang taong tinubos sa biyaya, sumunod hindi bilang puhunan o isang garantiya ng kaligtasan, kundi bilang patunay ng kanyang kaligtasan. Kaya ang tunay na Kristiyano, sumusunod hindi upang maligtas, kundi dahil siya ay ligtas na. No? Ikalimang haligi. Thank you, sir. Excuse me. So, magkaiba ang moral na law, na kautusan at seremonyal. Magkaiba ito, hindi ito isa lang. No? Deuteronomy 31, 26, sabi yan, no? May line na nagsasabi diyan, ilagay mo ang aklat, ang kautusan sa tabi ng kaban. Ito po yung ceremonial law, no? At sa Exodus, matapos sabihin ni Yahweh, no, kay Moses, ang lahat na ito sa bundok ng Sinai, binigay niya rito ang dalawang tapyas ng batong, kinasulsulatan ng kautusan, at si Yahweh mismo ang sumulat, no? Ipinasok niya sa Exodus 40:20, ipinasok niya sa kahon ang malalapad na bato na sinulatan ng utos ng Diyos. So, ang ceremonial law, mga kaibigan, kapatid, isinulat ni Moses, nakalagay sa tabi ng kaban. Ito ay tumutukoy sa mga handog at seremonya na tumuturo kay Kristo, no? Sa pagdating ng Kristo, mga anino. But ang moral na kautusan, isinulat ng Diyos sa bato, no? Tanda ng permanente, no? Permanent. At inilagay sa loob ng kaban, ito ay walang hanggan. So nang si Kristo namatay, natapos ng seremonya, ngunit ang moral na kautusan ay nananatili bilang pamantayan ng kabanalan. Hindi kailan binuran ni Jesus ng 10 utos, lalo niya itong pinalalim sa kanyang mga turo. At saka ika-6 na haligi, or ika-4, okay, ika-6, no? Ika-6 na tayo, no? Ang araw ng Sabat, no? Pamantayan ng katapatan. It is the test of loyalty, no? Exodus 20:8-11, makikita nyo dyan, at saka Isaiah 66, verse 22-23, no? Ang buod niya, ang Sabat ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi itinatag na ito bago pa ang Israel. At ito ay itinakda sa paglalang bago nagkasala ang tao. At ito ay paalala sa paglikha, katapatan at relasyon natin sa Panginoong Diyos. At sa bagong langit at bagong lupa, no, ang lahat ng nilalang ay isasamba pa rin tuwing Sabat. No? So kung ganon, paano natin masasabi na ito ay pansamantala lamang or wala ng bisa? So ang pagsunod sa Sabat ay tanda ng pagkilala sa Diyos bilang manlalalang at manunubos. So mga kapatid, mga kaibigan, ang 10 utos ay hindi ito tali, no? Hindi haligi ng kalayaan. Ito ay gabay natin, no? Sa pagsunod dito, hindi paraan upang maligtas, kundi bunga ng pag-ibig at biyayang natanggap natin sa Diyos. So kung ang kautusan ay inalis na, wala ng kasalanan. At kung wala ng kasalanan, wala ng pangangailangan kay Kristo. Ngunit dahil si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, ibig sabihin ang kautusan ay umiiral pa. Kaya bilang Kristiyano, tayo ay tinawag lamang, hindi tayo tinawag para mananampalataya lamang, kundi upang ipamuhay ang pananampalataya sa pamagitan ng masunuring puso. So kaya buo kong panindigan sinasabi, mga kapatid kaibigan, ang 10 utos ay dapat pa rin sundin ng mga Kristiyano sapagkat ito ay kalooban ng ating walang hanggang Diyos. So yan lang po, Sir Rasha. Salamat. So dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Eric ng CJCLS, at 7 minutes, your time start now. Okay, so gumamit ka sa sulat sa awit at sa Mateo na sinasabi po dito na hindi inalis ng anumang pundit ng kautusan. So tanong ko sa iyo, nagagawa mo ba ang buong kautusan? Oo o hindi? Yes, sa pamagitan ni Kristo. Romans 8:4. Okay.
So kung nagagawa mo ang buong kautusan, ibig bang sabihin ay bahagi ba ng kautusan na patuloy pa rin na maghandog o maghain ng mga hayop? Hindi na kasi sinabi ko na kayo kanina yung ceremonial law ay lumipas na. Ito ay ang katuparan ay si Kristo. Ang moral law, ang 10 utos, entulis o entula. So, Yan so, po ay ginamit mo yung Mateo, no? Yun bang tinutukoy sa Mateo, inalis ba doon, no? Yung salita na inalis niya yung buong kautusan or hindi maalis ang buong kautusan, maging kudit at tuldok? Yan po ay nomos, pero ang nomos specific diyan binanggit yung So, ang ano po, categorical po yun. Anong pagpipilian nga ulit, Pastor? Yes or no, kung about sa kautusan, no? Yung buong kautusan, tinutukoy ba dyan na inalis, no? Kasi sabi niya, Yung buong kautusan. Inalis o hindi inalis? Inalis o hindi inalis? Brother Affirmative, meron ka bang counter objection or ready ka nang mamili? ready na po. Ano mo yung pinipili? Pakiulit lang po Paulit muna yung ang tanong. Proceed. Okay, tanong natin, yung tinutukoy dyan na kautusan, sabi mo, nagaganap mo ang buong kautusan. No? Yung tinutukoy ba dyan na kautusan, no? Sinasabi ba dyan ni Kristo na inalis niya ang buong kautusan? O kahit kudit at tuldok ay hindi niya inalis? Saan po sa dalawa? Hindi po inalis. Yung 10 utos. Yung 10 utos. Mayroon sa sinabi na yung sa onward, verse 22 yata, kasali sa 10 utos, pangangalo niya. So yung niya, yung tinutukoy niya ay 10 utos. Hindi inalis. Sabi mo hindi inalis. So, yun bang kudit at tudlok ng kautusan, buong kautusan, kasama ba doon, no? Yung paghahandog ng mga hain na susunugin? Oo, hindi. Sa kautusan. Hindi po, yung 10 utos may kudlit na tuldok din. Mr. Moderator, objection. Okay, hindi po tinutukoy yung 10 utos kasi kautusan ang ginamit niya. So, sabi niya, nasusunod niya ang buong kautusan. So, tinatanong ko sa kanya, no? Kung yung bang buong kautusan na sinasabi dito sa Mateo ay nagaganap niya, nagagawa niya yung kudit at tudlok tulad ng paghahandog ng hayop. Okay, Bro Joey, pipili ka ba? Nagagawa mo ba daw? Nagagawa kasi kasama yan sa terms, no? Paliwanag. Okay. So ngayon nagagawa mo. Kanina sabi mo yung mga kondisyon, yung mga paghahandog ng mga hain, ng mga hayop. Ngayon sabi mo nagagawa mo. Ano ba talaga ang totoo sa dalawa? Nagagawa mo o inalis? Nagagawa kasi yan. Ang sabi ko yung intuli, yung 10 utos, mayroon din tuldok at kudlit. So specify mo, ipakita mo na mayroong Ulitin natin yung tanong. Balik tayo sa siguro. Sabi mo, yung kautusan, buong kautusan, kasama riyan yung mga paghahandog ng mga hain, no? Lahat ng, kasi buong kautusan eh. So hindi nilis ni Kristo dyan. Ginamit mo yung kautusan. Sabi mo, nomos, no? Ginamit mo na hindi, sabi mo, nasusunod mo lahat. So tatanungin kita ulit, no? Ito bang buong kautusan? Buong kautusan ng Israel na tinatawag dyan na nomos, nagagawa mo bang lahat? Oo o hindi? Nagagawa yung kautusan ni Kristo at kasama yung inalis niya, hindi na magagawa. Okay. Specify So, mo. So ano ba talaga? No? Hindi nagagawa, no? O nagagawa sa dalawa? Nagagawa yung pinapasunod ni Kristo. Kasi yung numos po, yung katulad ng aklat yan, malaki yan. Yung chapter, yun yung mga intuli, yung specific command. Hindi mo naman sinabi kung saan dyan. General po yung sinabi mo. So, binanggit dyan, ginamit dyan. Ako sumasangkayon ka naman na ang ginamit dyan sa talata mo, nomos, no? O buong kautusan. Sabi mo, nagagawa mo lahat. Kasama ba sa buong kautusan yung paghahandog, no? Ng mga hain, ng mga hayop, yung mga anumang mga kautusan na nasusulat doon tulad ng mga palatuntunan na pag sinaway mo to ay papatayin ka o palaliasin ka sa buong kautusan. Nagaganap mo ba yan?
ayon doon sa sinabi ni Kristo na hindi niya alisin ng kundit at tudlok man doon sa nomos? Nagagawa mo ba ang lahat? Oo, hindi. Nagagawa yung pinapasunod niya, pero yung ceremonial hindi. Yun. So, doon ba sa buong kautusan na sinasabi ni Kristo no, na nomos, pag sinabing nomos buong kautusan, kasama pa ron yung ceremonial? No? Oo, hindi. Kasama pero may ano siya, may specific sa context. Okay, sabi Sa mo, Matthew 5 ay may context. okay, Matthew 5 po, may kasama ang context. ceremonial mo. So, yung bang paghahandog ng mga hain, ng mga hayop, ay kasama ba sa ceremonial law? Yun ba yung ceremonial law? Oo, hindi. Yes, kasama yan. At inalis ni Kristo. Okay. Sabi mo kasama. Ngayon, inalis ni Kristo. Saan dyan sinasabi sa Mateo 5 na yung mga paghahandog dito no, ay inalis? Bagamat sabi mo kanina, sabi sa talata, hindi niya alisin kundit at tudlok ng kautusan. Ano ba totoo sa dalawa? Inalis ba ang mga ceremonial law na sinasabi mong kasama o hindi inalis? Inalis, pero yung Matthew 5 hindi yon buong Bible, no? Colossus 2:6-10 inalis. Okay. Okay, ulitin natin na. Kanina sabi mo, no, buong kautusan kasama ceremonial law. Hindi aalisin. Ngayon sinabi mo naman, aalisin to o inalis na to. Ngayon, basahin mo sa akin dito sa binasa mo sa 5, no, ng 11 o 18, 9, na sinasabi ni Kristo doon, no, inalis niya, no, inalis niya yung mga ceremonial law. Nasusulat ba yun? Hindi. Okay, so diyan nagtatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating negative sa affirmative. So, dako tayo mga kapatid sa ating negative presentation, pero bago yan, shoutout muna kay Mark Ray Balani. Shoutout din kay Willie Cruz. Wala nang katapusan yung topic na yan. Pag written yan, 5 tanong lang, tapos na yan. Shoutout din mga kapatid kay Willie Cruz. Tanong ko kay Bro Eric, pag masagot po mo ng diretso, panalo ka na. John 8:44, ugali ni Satanas, mamamatay tao at sinungaling. Nasa 10C, wag papatay at wag nagsisinungaling. Tanong ko kasi, pastor ka, sabi mo wala nang 10 utos. Ibig sabihin, itinuturo mo ba ang pagpatay at pagsisinungaling sa mga membro mo? Sagot, oo o hindi. Sagutin kay Brother Denmar Santiago ng SDA, kay anak ng tao ang 10 utos ay binigay ng Diyos, hindi ni Moises lamang. Exodus 21:17. Ito din kay Roberto John Reyes, iba yung natapos kaysa inalis. May mga utos sa buong kautusan na may hangganan. Ito din kay Charleston Medina, Pastor Eric, hindi kautusan na 10C ng Diyos ang pagsusunog ng hayop o pagsunog. Iba ang palatuntunan ng tao sa 10 utos ng Diyos. Shoutout din kay anak ng tao. Moral law, 10 utos, oo, dapat sundin. Tinutupad ni Kristo. Ngunit nanatiling gabay sa kabanalan. Roma 13 verse 8 to 10. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa ating first presentation ng negative. Pastor Eric, your time start now. Okay, so dito medyo naging mahinahon tayo kasi bago pa lang itong ating katunggali, no, medyo naging mabait tayo, no? Pero kung mapapansin po natin, sabi nga niya kanina, ay susubukan niya yung karunong naman na titignan niya na kung ito'y papasa kumbaga sa panlasa ng mga nakikinig. Pero sa kabiguan at hindi naman po natin na ito hiniya ay yung mga talatang ginamit niya ay hindi niya po masagot ng tuwiran. No, kung titingnan po natin, no, nagpaiba-iba po siya ng mga sagot dito. Then inilalagay niya sa kanyang bibig, no, na yung kautusan ay yun daw ay 10 commandments per se. Pero no, kapag nung ating siyang tinanong, yung bang kautusan na binabanggit sa 5, 17, 18, no? Sabi niya, yan ba yung nomos? Sabi niya, oo, nomos yan. So sabi ko, nagagawa mo ba lahat ng buong kautusan yung nomos? Sabi niya, oo, nagagawa niya. So kasama ba sa nomos yung ceremonial law, yung paghahandog, pag-aid? Oo, kasama, sabi niya. Kasama sabi niya. So kung kasama yan, nagagawa mo ba yung ceremonial law, yung paghahandog? Sabi niya, hindi ko na nagagawa yan, hindi na ginagawa yan. So dito, kung mapapansin ninyo, mga tagapakinig, mga ka-debaters, kung mapapansin po ninyo na nagkaroon siya ng komplikadong sagot, no, sa mga tanong po natin, no, nagkaroon siya ng buhol-buhol na
na kasagutan. Kasi unang-una, kasama pala sa law, no? Kasi law ang ginamit niya. So, ang aming usapan, 10 utos, pero nilagay niya sa law. So, inisip niya siguro yung 10 commandments nasa law, pero ang ginamit niya mga talata, maliwanag na buong kautusan o nomos. So, tinanong po natin siya dyan, sabi ko, ano bang aalisin dyan? Inalis ba ni Kristo ang kudit at tudlok ng kautusan? Sabi niya, hindi inalis. So, tinanong ko, yung bang ceremonial law kasama dyan? Sabi, kasama dyan. Inalis ba ang ceremonial law? Paghahandog? Oo, inalis. Sabi ko, ano ba totoo? Yung inalis ba ang kudit at tudlok? Na? Kasi pag sabi kudit at tudlok, mas mahalaga siguro yung words. Ano? Tudlok at kudit, para bagang wala talagang iiwan yan. Ibig sabihin, medyo nagkaroon po siya ng kaguluhan, kalituhan dito sa mga bagay pong ito, sa una pong istanya. Sa una pong istanya, kasi yun ang nilatag niya eh. So doon ko siya sinagot at tinanong sa mga inilatag niya lang na patungkol doon sa kanyang mga talata. Yan, no? Pero sa totoo lang mga kapatid, no, tayo bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo under ng kautusan. Hindi na po tayo under ng kautusan. Wala na po tayo sa ilalim ng kautusan o tagapagturo. So, ginamit niya po yung sulat sa bato na tinutukoy po sa Biblia na kautusan po ng Diyos, no, na inatang kay Moises upang ganapin. Katumbas po nito na kapag hindi mo sinunod to, ay nandun po yung pagpatay. No? Papatayin po yung mga hindi gumaganap po nito o kaya naman palalayasin. So, pag sinabing kautusan na hindi aalisin na maging kudit at tuldok, kasama po yun. Nandun pa rin po siya. No? Kaya tinanong ko siya sa kanya inalis ba ni Kristo yung mga ceremonial law dyan? Sabi niya inalis, pero sabi ko, saan mababasa dyan na inalis? Na inalis ni Kristo yung mga ceremonial law doon sa 5:17-18 na binasa mo sa akin. Kasi ang nakalagay talaga dyan, hindi niya alisin kudit at tuldok, pero sa kanya inalis. Yan po ang naging sentimento, problema ng kanyang haligi. Sa haligi pa lang, sa mga tatanungan pa lang, sa unang post niya pa lang, ay hindi na po siya makasagot po dito ng tuwiran, yung ating kaibigan. Hindi na po siya tuwirang makasagot dito. No? So, tayo naman, bilang mga Kristiyano, no, ang ating kautusan ay kay Kristo, no, ayon po sa pananampalataya na nakasulat po, no, sa ating puso na sinulat ng Espiritu. Yan po ang ating pong kautusan na ibinigay po sa atin ni Kristo, tinatawag po na kautusan ng pananampalataya o tinatawag po na law of faith. No? Ngayon, babasa po tayo ng mga talata. Sabi dito po sa 27, kaya nasaan na roon ang pagmamupuri? Ito'y inihiwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Ayan. So, kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So maliwanag po mga kapatid dito na ito po iniwalay na. Ayan po. So yan. Dito naman po sa babasahin ko rin po sa inyo dito po sa Romans. Basahin po natin ang 7. Ang sabi po dito sa 7, sa 6. Sabi dito, but now we are delivered from the law, that being dead, wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the old of the letter. Diba po ito, na pinakakulugan po dito
na ngayon nga ang wika, tayo nang naligtas na sa kautusan. So, ang salitang ginamit po dito sa wikang Greek ay katargeo. Ibig sabihin, abolish. No? Anal. Hiwalay na or abolish. No? Kaya nga sabi dito, datapat ngayon. No? Sabihin, abolish o anal na kayo, no? Sa kautusan. Wala na sabi dito, yamang tayo nangamatay doon sa nakatatali sa atin na pat nagsisipaglingkod tayo sa panibagong espiritu, no? At hindi sa karatihan ng sulat. So meron po tayong paglilingkod ngayon, no? Hindi sa dating sulat, hindi sa old, no? Yung ating paglilingkod, kundi ang wika sa bagong espiritu. Yung tinatawag po dito, mga kapatid, na bagong espiritu, ito po isinulat nga po, no? Sa puso, no? Sabi dito sa 3, no? Yamang nahayag na kay sulat ni Kristo ng Korinto na ipinangangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman, na ang gayong pagkakatiwala sa Diyos etaglay namin sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili, upang isipin na anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay sa Diyos. Na nasa amin naman ay nagiging sapat ng mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, dadapwat. Ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. So, yun po, no? Tulad ni Pablo na sinasabi, ang kanilang kasapatan ay yung pagiging ministro ng bagong tipan. Hindi yung karatihang ang wikang sulat, kundi ng espiritu. Hindi ng tapyas ng buto o ng bato. Well, hindi ng tapyas ng bato kundi tapyas ng pusong laman. So maliwanag po na tayo po bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, mga kapatid, ay wala na po tayo doon sa ilalim ng tagapagturo. Sabi po yan, maliwanag po yan, dito po sa, binabanggit dito, sa 3, yung 12, At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon. So yung kautusan ng wika ay hindi sa pananampalataya. Bakit sinabi po ito na ang kautusan ay hindi sa pananampalataya? Maliwanag po, kung ating pong tutunghayan, at tatanong po tayo dito sa 22. Abentres. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ibinahayag pagkatapos. Ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang tayo ihatid kay Kristo, upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapat ng ngayon dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Wala na po tayo doon sa ilalim ng tagapagturo na tinawag po ni Pablo na katargeo or anal or abolish. So, hindi na po tayo. Kaya nga nang tinanong natin siya, nagaganap pa ang kautusan. Bro Eric, nag-feedback na naman. Feedback ulit? Yes, bro. Yes. Hello, yan. Hindi ko pala Didinig ko Yan, yung boses ko dyan. Wala na naman na. Feedback ulit. Yan. Nag-feedback daw. Hope mo lang yan. Nakalimutan ko yung mic ko. Hello, Mike. Nandiyan pa rin. Hello. Yan, bro. Hello, Mike. Hello. Nandiyan pa rin po. Nandiyan pa rin. Okay, hintayin lang natin si Pastor Eric na bumalik. Hello, Mike. Yan, hello, bro. Yan. Okay, Dako yun. tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong. Brother Joey, proceed, bro. Okay, thank you Sir Eric sa magandang presentation. Unang tanong, tama ba na sinabi mo yung kautusan ay sinulat sa puso? Tama ba? Pinasangayunan mo? Okay, sinulat ko yung sa puso, ito pong sa bagong tipan na tinutukoy po ni Pablo.
Kasi nga, ito tayo po wala sa ilalim ng tagapagturo, kundi gaya ng binanggit ko, ang sinasabing kautusan na yung kautusan ng pananampalataya o kautusan ng Espiritu. Yun po, kay Kristo po yun. Hindi po yung Next nomos. question. Okay, yung kautusan ba na sinasabi dyan, ang resulta ay pag-ibig? Kasama ba? Okay. Mr. Moderator, Mr. Moderator, objection. Proceed, bro. So, clarification lang sa kanyang tanong, ano bang kautusan binabanggit niya? Anong mga sinabi ko sa talata? Okay, a clarification nito or in general, Brother Joey, ika-clarify mo ba or doon ka pa din sa tanong mo? Doon pa rin, hindi ka Doon pa din. nagbanggit ng kautusan. Hindi ka bumanggit. Yun, doon yun nakabase sa presentation mo. Okay, so Sinabi mo ng kautusan ay sinulat sa puso. Yan lang po, sinabi mo. yung kautusan na tinutukoy mo daw, bro, Pastor Eric, kung ano man yan. Again, Brother Joey, ulit ang tanong. Tama ba na yung kautusan na yun ay kasama yung pag-ibig? Kasama ba daw yung pag-ibig? So, hindi po Hindi yung daw. kautusan na binabanggit ko na nomos. Hindi po. Kundi ang sabi ko, yung salitang sinasalita ni Kristo ay pawang Espiritu, yun po yung isinulat sa ating puso. Ang Espiritu na isinulat sa ating puso, sa Efeso, ay sa Galatians 5, na ito po yung bunga ng Espiritu, yung pag-ibig. So, Next bunga question. na po yun ng Espiritu, yung pag-ibig. Next question. Ano yung sinulat sa puso? Ano daw? Ang isinulat sa puso ay hindi yung sa tapes ng bato, kundi ito po ayon sa utos ng pananampalataya ni Kristo. At ito nga ang sulat ni Kristo, ayon sa Espiritu, bunga ng Espiritu, ito nga ay pag-ibig. Pag-ibig. Pag-ibig to. Next question. Yung pag-ibig ba ay kasama ang pagsunod o hindi? Kasama yung pagsunod o hindi? Bunga po yun ng Espiritu. Ayon po sa bagong tipan na sinasabi ni Pablo na siya ay ministro ng bagong tipan. No? Bunga po yun, yung pag-ibig. Bunga ng Espiritu yun. Yan, bunga yun. Bunga po yun. Ayon sa bagong tipan Next question. na pakikipagtipan ng Diyos sa mga Kristiyano. I-clarify ko lang po sir, yung bunga ba ng Espiritu, yun yung pagsunod? Ano pa? Yung bunga ba daw Yung ng bunga ba Espiritu? ng Espiritu? Yun ba daw yung pagsunod? Yung bunga ng Espiritu, ito po itatak ng Espiritu na automatic, nandun na yung pag-ibig sa iyo. Nandun na yung pag-ibig. So, ang susundin mo, yung ayon sa pananampalataya na inutos ni Kristo. So, ginagabayan ka ng Espiritu, kaya nga yung Espiritu, yung pag-ibig sumasa iyo, yun yung nagiging bunga ng Espiritu, pag-ibig, kapayapaan, yung kasi yung tayo-tahanan ng Espiritu. Tayo-tahanan bilang ng Diyos, tayo-tahanan Next ng question. Espiritu. Kategorikal mo na, yung bunga ng Espiritu, yun ba yung bunga ng ano yan? Pag-ibig? Yun pa yung pagsunod? Yes or no? Pagsunod, yes or no? Hindi po, bunga po Hindi ng daw. Espiritu ay pag-ibig. Baliktad po sa iyo. Yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kasi nga, tayo tahanan ng Espiritu. Tayo po'y tahanan ng Espiritu. Kaya nga, pag sinabing tahanan ng Espiritu, yun meron siyang bunga. Yung pag-ibig, kapayapaan, ano mga mabubuting bagay gawa, ay yun po'y bunga ng Next Espiritu. question. Tinatawag na bunga ng pananampalataya. Yung pag-ibig ba, hindi kasama ang pagsunod? Yes or no? Yes or no? Yung pag-ibig, clarification, Mr. Moderator, yung pag-ibig ay hindi kasama pagsunod? Ganun ba tanong? Okay, ang paulit ng tanong tapos tingnan natin kung paano sagutin. Yung pag-ibig ba na bunga ng Espiritu, kasama ba niya ang pagsunod? Hindi. Kasama ba daw yung Yes pagsunod or no? o hindi? Yes or no? Pag sinabing bunga ng Espiritu, andun yung Yeah. pagsunod. Yes or no muna, Andun bro? yung pagsunod. Na? Bro Eric, Kasi nga, Bro, sinusunod Eric, ko wait yung lang, bro. kalooban ng Diyos. wait lang bro kasi na-object to, bro. Yung yes or no muna, bro. Bunga ba daw yan ng pagsunod? Yes or no? Yung pag-ibig. Yes, bro. Then sir, Asha, clarify po. Sige, proceed Clarification. lang. Sige. Yung pag-ibig ba na bunga ng Espiritu, kasama ba yung pagsunod o hindi? Yan yung po yung Kasama ba tanong daw ko. yung pagsunod o hindi? Yung bunga ng Espiritu kasama ang pagsunod.
Yes, Ganun bro. ba? Tanong mo? Yes, bro. Yes, bro. Yung bunga ng Espiritu, Kasama. kasama ang pagsunod. Parang nalilito ako sa tanong niya, bunga ng Espiritu, kasama ang pagsunod. Oh. So, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. So, pag umiibig ka, syempre, yun yung kalooban ng Diyos na sinusunod mo. Siguro, yun ang ibig mong sabihin, kapatid. No? Kasi medyo magulo yung tanong mo eh. Baka ganun ang ibig mong sabihin. Pag umiibig ka, syempre, nandun yung kalooban ng Diyos ng pagsunod. Kaya nga, bunga yun ng Espiritu. Next question. Yes, ang pagsunod na yan, kasama ba yung 10 utos sa buhay? Ay, hindi po. Kaya nga, ang stand po natin, no, ay hindi na po kasama, hindi na po tayo, anal na nga abolish na nga hindi na po. No? Kaya nga, pag ikaw umiibig, syempre, hindi ka papatay. Hindi ka magnanakaw kasi nga yun yung bunga ng Espiritu. Hindi ka nauutusan. Kasi pag inutusan ka pa, brother, sasabihin ko sa iyo, oy, wag kang papatay. Sasabihin ba sa akin? Sasabihin mo sa akin, ba't naman ako papatay? Next question. Sabay ginawa ang kautusan, di ba, sa mga mamamatay Next tao? question. Magnanakaw? So, yung pamantayan mo, 10 utos, kasi hindi ka lumalabas yan, sinusunod mo. Yes Mali. or no? Mali. No. No daw, Okay. no. Mali. Hindi po ganun pamantayan natin. Pamantayan natin, tayo bilang templo ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, yung bunga ng Espiritu na ay pag-ibig. So, pag sabi bunga ng Espiritu, ay walang paglabag doon. Ba't ka naman yung papapatay? Kasi nga sa Biblia, sa Bagong Tipan, sabi ni Pablo na siya ay ministro neto, Next question. yung papatay ay Next gawa question. ng laman. Gawa ng laman yan. Next question. So, sumasangayon ka na mabuti yung tinuturo ng kautusan kasi hindi ka lumalabag. Sumasang-ayon ka ba daw? Nababuti Hindi ang ako kautosan? sumasang-ayon. Hindi Kasi daw. hindi naman nagagawa yan ng buo eh. No, hindi ako sumasang-ayon. Ang sumasang-ayon lang ko, yung bagong pakikipagtipan ng Diyos sa tao. No, kasi nga, wala na nga tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kasi ikaw nga, Time. hindi mo 7 nagawa minutes lahat time. yan. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate at ako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Jeramil Amlon. Sabi niya ang taong 10 utos ang basihan ng pamumuhay ay maimpyerno. Shoutout din kay Charleston Medina. Uulit-ulitin ko sa'yo, Pastor Eric. Pag SDA debate mo, magkakautal-utal ka sa isasagot mo at marami kang matutunan. Shoutout din mga kapatid dito kay Aldrin Calosa. Ang nomos and entole ay generic term that should be understand through its context. Ang Mateo 5:17 ay nasa konteksto po ng 10 commandments. Halimbawa about murder. Yan, mahaba yung niya. Reggie de la Cruz, lagi-lagi yan. Paulit-ulit na usapin na iyan na walang katapusan. Ang 10 utos hindi inilis iyan ng Diyos. Pero ang 10 utos ay nasa unang kautusan. Iyan ng panahon na wala pa ang Kristo na sinusunod ng relihiyong Judaismo. Shoutout din mga kapatid dito kay Aldrin. At nandito din si basahin muna natin. Ayan. Pastor Jeramil, nakakasama ang pagsunod ng 10 utos. Walang naging mabuti dyan. So dako tayo, Brother Joey, your time start now. Thank you. Unang-una, ulitin natin, no? Hindi niya naman natibag yung tinayo natin, yung ginalaw niya, yung Matthew 5. So again, lilinawin ko lang, yung Matthew 5, tama yung sinasabi ko na nomos. Pero, according to the context, ang context yan sa Matthew 5, ay binanggit dyan yung kasama ng kautusan sa 10 utos. So, ibig sabihin yung tinutukoy yung 10 utos. Yun. Hindi lang na hagit ni Pastor, no? Ito yung yung basihan, no? Binanggit dito sa Matthew 5:28, no? Sample lang ito, no? Mention ko dito yung adultery. Yun, adultery kasama yan sa 10 utos. So, yung pinag-uusapan ng Panginoon na hindi niya inalis, yan po yung 10 utos. At kasi yung pinag-uusapan natin 10 utos lang. At sinangayunan naman ni Pastor yung natin, yung haligi, no, sa Bagong Tipan, sinulat sa puso yung kautusan. No? Hindi lang binanggit yung kautusan, pero yung tinutukoy niya.
Yan yung ano, at yung bunga, pag-ibig, no? At sabi niya naman, inamin niya naman na kapag nasa kay Kristo ka na, may pananampalataya ka na, hindi ka na lalabag. So ibig sabihin, inaamin niya na ano, sang-ayon din siya sa 10 utos. Yan. So hindi naman ako nasabi na ano na ah, kung sa pananampalataya ka ay papatay ka na, hindi ganoon. Siya na yung nag-una na ano, inunahan niya na ako eh. Ibig sabihin, nasasabi ito si pastor na sumunod. Kaya lang ano, yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Yun lang po, no? Sabi niya dito, espiritu, no? At tatanungin ko sana kung yung espiritu yung ginagabay sa kanya paglabag o pagsunod, no? At mga kaibigan, yung mga present ni pastor, pananampalataya, hindi yun kasali sa ating kaligtasan, no? Hindi yun kasali sa ating presentation, sa aming pag-usapan. Bago ka maligtas, hindi yun. Yung pinag-uusapan natin, after na natanggap mo si Kristo. Yan. So sinabi niya kayo na justification, no? At saka, yung pananampalataya daw, inabolish na yung kautusan. So saan mo mababasa yan na inabolish, no? Anong talata? So, muli kaibigan, mga kaibigan, kapatid, ang ating haligi, hindi ginalaw yung Sabat, no? So natiling nakatayo yung ceremonial, no? Nilinaw ko na yung nagpapatuloy according to Matthew 5 ay yung 10 utos at iba pang mga mga mahalagang bagay na inutos ni Kristo, no? At biyaya hindi nagalit sa pagsunod, no? Yun hindi pinutulan yon. At ang kautusan ay sinulat sa puso, no? Sinangayunan niya. At si Kristo mismo pinagtibay yung kautusan, no? Hindi inalis. So dito, dagdagan ko po yung mga katotohanan na ating nilalatag, no? Matthew 5, 1 John 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos, no? Ating tutuparin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. At sabi pa niya sa John 14:15, kung iniibig niyo ako, tutuparin yung aking mga utos. So, ang pag-ibig, sabi ko kanina, kasama yan yung pagtupad. Saan niya yan kinuha? Sa utos ng Ama. Sabi niya sa John 15:10, sabi niya dito, kung tinutupad niyo ang aking mga utos, ay nanatili kayo sa akin, sa aking pag-ibig, gaya ng pagtupad ko sa utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So, ang pagtupad at pag-ibig kasama yan, no, mga kapatid. Ang pag-ibig, yan po yung principle, no, ng kautusan. At saka yung kanyang expression, yung kanyang stipulation, mga terms, dyan mo po makikita yung specific na pagsunod na nakatala sa Exodus 20. 1-17, yung 10 utos. At ang mga bagay na yan, hindi mo pwedeng tanggihan kasi kapag umiibig ka na walang guide, baka yung pag-ibig mo ay hindi hantong sa iyo sa tama, no? Yung halimbawa, sa mag-asawa, no? Kung umiibig ka na walang kautusan, walang binding na law, pwede ka na magsabi na mahal ko naman siya pero okay lang kahit sa ibang asawa na siya o sa ibang bahay, mahal ko naman siya kahit may ibang bahay na ako, di ba? Hindi mo yan magagawa kung wala kang kung may basihan. Ang pag-ibig mo ay may hangganan, may boundary. Yan din po sa 10 utos, no? Yan po ay mga guides natin na hindi tayo masubrahan ng application ng pag-ibig. Halimbawa, no? Mahal ko naman ang Diyos pero hindi ako nagsasabat. Okay lang ba yon? No? Nagtatrabaho ako na para sa aking pangangailangan. So, ibig sabihin, ang 10 utos, yan po ay guide natin na
kapag ay ikaw ay na ano na niligtas na Kristo, so may kapangyarihan ka nang sundin ito, no? Sabi niya sa Romans 8:4, sabi niya, upang ang matuwid na kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa espiritu. So yun din yung sinangayunan ni pastor, no? Na sa pamagitan ng espiritu na nagbibigay lakas, yan yung nag-guide sa tao na masunod yung 10 utos dahil niligtas na siya ni Kristo. Hindi upang or para suwayin, kundi sumunod, no? Nasa ilalim na tayo ng ni Kristo. So, hindi na tayo sa alipin ng kasalanan. So, maging masunurin na tayo. Hindi na maging malabagin. Dahil ang pag-ibig, mga kapatid, ay ang pag-ibig ay mula pa yan sa lumang tipan, tinuturo ng Panginoon hanggang sa bagong tipan. Kaya lang, alam naman natin na ang mga Israelite ay napailalim sa pagkaalipin, nagbungang takot sa kanila. So, imbis na yung kanilang pagsunod ay pag-ibig, ito ay pinangunahan ng takot. Kaya pagdating ng pangako ng Panginoon, nasabi niya, isusulat ko ang aking kautusan, kanyang puso. At ito ay kanyang susundin na dahil hindi na ito sa takot, kundi sa pag-ibig. So, yan po ang magandang katotohanan na ating pinanindigan, no? Hindi ang kautusan ang pangunahing layunin, no? Kundi ito ang buhay Kristiyano, kundi si Kristo mismo, sapagkat siya ay niligtas na tayo, no? Yan po ang katotohanan. At ayon dito sa ulitin ko lang, no? Sa Romans 13:8-10 or verse 10, ibigin mo ang iyong kapwa or ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So binanggit, inutos din ng mga apostol, no? Mga apostol. At ito ay wala nang ibang pinanggalingan kundi kay Kristo mismo, no? Sabi sa Ephesians 6:2, igalang mo ang iyong mga magulang na siyang unang utos na may pangako. So dito maliwanag na sinasabi ng Panginoon at ng apostol na ang 10 utos ay dapat pa rin sundin dahil in-emphasize nila ulit, no? Kung sinasabi natin, kilala natin siya at hindi tinutupad ang kanyang mga utos, sinungaling tayo, no? So kung may pananampalataya tayo at hindi tayo tumutupad sa kanyang mga utos, yan po ay kasinungalingan, sabi ng Biblia. At ulitin ko lang, ang pag-ibig at pagsunod ay magkasama yan. Dahil kung walang basihan ang pag-ibig sa pamagitan ng pagsunod o sa 10 utos at sa iba pang mga mahalagang kautusan ni Kristo, ay walang kwenta, walang talaga ang ating pagsunod. Yan lang po, salamat. So dyan nagtatapos, mga kapatid, ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa pagtatanong, second cross ni Pastor Eric. Your time start. No, yes. Yan. So, unang tanong natin sa ating rebuttal, kaibigan. So, sabi mo, wala naman nakasulat na in-abolish. So, sabi sa 7:6 ng Roman, no, sabi doon, no, we have been released from the law. Tayo pinalaya or naligtas na kautusan. So, itong release o pinalaya ng kautusan, ano yung salitang ginamit dito na salitang Greek doon sa release? Wala akong basis, sir. Wala akong basis dyan sa Greek term mo. Pasensya na. Wait. So, papasahin ko, ano, yung Greek term na ginamit dito ay katalgeyo. So, ano ba yung ibig sabihin, no? O yung tawag dito, yung kahulugan ng katalgeyo? Oo, hindi. Next question siguro. Hindi ko magip.
Okay, For so, clarification. so dito, ang kahulugan ng katargeo ay annul or abolish. Ano yung ibig sabihin ng annul o abolish? Alisin. Abolish na. O, wala. At ang ibig sabihin ng alisin dyan, alisin tayo sa ilalim ng kasalanan. Okay, so annul, abolish. So sabi doon, no? Sabi dito, no? So we have been released, no, from the law. No, sa tayo pinalaya, no? O inalis na, inabolish na doon sa kautusan. So sabi mo, tayo alisin sa kasalanan. Ibig ba sabihin yung nomos ay kasalanan sa iyo? Oo, hindi. Ibig kong Mr. Moderator, objection. Okay, categorical po 'yun. Ano Pakiulit ulit na yung tanong. pagpipilian? Sige. Ibig bang sabihin, sabi mo kasi inalis sa kasalanan. Ang ibig ba sabihin ng we have been released from the law, no, pinalaya tayo sa kautusan. Yung bang kautusan na pinalaya tayo sa kautusan, ibig ba sabihin ng kautusan ay kasalanan? Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi ang kautusan ng kasalanan, kundi ang kasalanan mismo. Okay, so Yung kasalanan. So ngayon, no, sabi dito po sa sa Galatia, no, sabi dito sa 18, datapat kung kay pinapatnubayan ng espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Sinasang-ayunan mo ba to? Oo, hindi. Sinasangayunan pero hindi yan kautusan na sa pangutos, yan po ay seremonyal. Galatia 5, circumcision. Okay, sabi mo ceremonial. So, yung bang tinutukoy dito na kautusan ay nomos kasama ang ceremonial? Oo, hindi. Hindi ako sure, sir. Kung mayroon ka dyan, pakibanggit na lang. No? Okay. Wala akong reference ngayon. Wala akong reference. Okay, yun. Okay, Tanungin mo ako sa nomos. Tanungin mo lang ako sa nomos o entry. Tingnan tayo. So, dito, no, sa San Santiago, sabi dito, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, lahat ng kautusan to, buo, no, ay, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sinasang-ayon naman ba ito? Ha? Yes, Sinasang-ayon naman ba ito? Yes, ano yan, Yes, intuli. Okay. So, ibig sabihin, pag nagkasala ka ng ng sabat, hindi ka nakapagsabat, gumawa ka, ibig sabihin, nagkakasala ka na ng pagpatay, pangangalunya? Oo, hindi. Kung makita ng Diyos na ilabag mo. Hassle. Objection, proceed. No. Oo, ano yun, categorical. Sagot siya, muna ng oo, hindi. Oo, Okay, hindi. ulit mo na. Okay, paulit. Okay, ulitin natin, no. Sabi mo, sinasang-ayunan mo. So kapag ikaw hindi nakapagsabat, no, hindi ka nakapangilin, nagluto ka, ano pa nagawa mo, ibig ba sabihin, no? Dahil sa hindi mo ginawa yon, ay nagkakasala ka na rin ng pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay, pakikipid? Oo, hindi. Kung ito yung hindi po. Kasi hindi 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 daw, po, hindi. Categorical po yun. Oo, Kasi hindi. wala, Hindi nga daw. Proceed. hindi po kasi wala namang bawal sa pagluluto diyan. Okay. So sabi mo, Basta sabi mo hindi naman ngayon. Kanina sabi mo, sinasang-ayunan mo. So ano ba sa dalawa? Yung talagang yung ano mo, pakiliwanag mo bro, yung talaga, ano ba talagang tama? Yung sinasang-ayunan mo na oo, pag nakalabag ka, nagkakasala sa lahat? O yung pangalawang sagot mo, hindi. Hindi pag nilabag mo ang sabat ay hindi ka nagkakasala sa lahat. Ano po sa dalawa? Pakilinaw po sa mga nakikinig. kung yung sabat na sa 10 utos na labag mo, nagkasala ka. Pero kung yung sabat na sinabi mo ng pagluluto, hindi yun. Okay. So ibig sabihin, no, ulitin natin yung tanong, no. Hindi ko naman tinutukoy dito na pasabat ng paglabag ay nakalabag ka. Ibig sabihin, kapag nakalabag ka ng sabat, ibig pala sabihin, doon ka na nagkasala at hindi ka nagkakasala ng pagpatay, ng pagnanakaw, ng pangangalunya o pakikipid. Tama, mali? Tama, mali. 10 seconds ako. Proceed. Kung nalabag mo na sinasadya, kasala ka. Pero kung nalabag mo na hindi ka nagkasadya, hindi ka nagkasala. Romans Okay. 8:4.
Next question. Romans Kung 8:1. sinadya mong lumabag sa Sabat, kung sinadya mong lumabag, ano, sinadya mong lumabag, ibig ba sabihin, nung sinadya mong lumabag, ay nagkasala ka rin, no? Natisod ka rin ng pangangalunya, ng pakikiapid, ng pagpatay, ng pagnanakaw? Oo, hindi. Kasama yung lahat. Okay. Pero Romans 8:4, 8:1, there's no condemnation to those who in Christ Jesus, no? Mayroon po Okay. tayong repentance, kaibigan. Okay, sabi mo, kasama lahat, no? Bigyan mo ako ng talata sa lumang tipan, no? Na nanggaling, no? Bigyan mo ng talata na nung ikaw'y nagkasala ng paggawa sa Sabat, ay hinatulang ka ng pagnanakaw, ng pagpatay, ng pangangalunya. Bigyan po ako ng talata. Kasi sabi mo kasama lahat eh. Wala ka naman sinabi ng talata, James? Wala. Okay. Wala ka So, sinabi wala ng ka talata. sinabi ng talata. Time. Bro Eric, nag-feedback na naman bro. Feedback ulit, bro. Ano Off na ko ba? lang ako. 7 minutes time na ha. Okay, try natin ulit. Shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live. Ayan. I think wala na. Ayan, wala na. So shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live. Kay Moises Escultura, sabi niya walang aariing ganap sa mga kautusan, kaya ang mga nasa ilalim, hello Mike. Meron pa din. Meron pa din. Meron pa din. Bro Eric, tayo natin. Hello. Yan. Okay na, bro. So, Yes, bro. So dito, Okay, time tanong. na bro. 7 minutes. Time. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live kay Larry Ortega. Alin yung utos na dapat sundin? Kung 10 utos, wala pong makasunod na perfect. Sunod yung iba pero yung iba hindi. Kaya nga si Kristo ang katuparan. Shoutout din kay Moises Escultura. Walang aariing ganap sa mga kautusan. Kaya ang mga nasa ilalim ng mga kautusan ay naging alipin sila ng kautusan at kasalanan. Shoutout din mga kapatid kay Joey Montes. Brother Joey, magandang gabi. May tanong lang ako sa iyo. Pag makapatay ka ng tao, wala na bang chance na makapunta sa langit kahit SDA? Shoutout din mga kapatid. Dito kay Aldrin Calosa. Ano po ang nakakasama, Pastor? Pumatay o wag papatay? Nakakasama. Ayan. Shoutout din kay Pastor Jermel Amnon. Nakakasama ang pagsunod ng 10 utos. Walang naging mabuti dyan. At Larry Ortega, alin yung utos na dapat sundin? Kung 10 utos, wala pong makasunod ng perfecto. Sunod yung iba, pero yung iba hindi. Yan. So mga kapatid, ako tayo. Pastor Eric, rebuttal, your time start now. Opo, okay, yun. Muli, salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. So dito po ay napatunayan po natin sa ating mga tanungan mula sa una hanggang sa huli ay wala pong naging malinaw na sagot ang ating kaibigan. Wala pong naging malinaw na sagot, kundi siya po yung nagpapatulong sa atin kung anong talata o anong ibig sabihin ng mga sinasabi po natin. Pero ang nakalulungkot dito, tinanong po natin siya about po sa 7:6 ng Roma, sabi niya, yung tinutukoy doon na we have been released. Sabi doon, from the law, ibig sabihin, tayo po ipinalaya sa law. Yung kautusan pala doon, tinanong ko siya, yung bang kautusan, sabi niya, pinalaya tayo sa kasamaan. So, tinanong ko, pinalaya tayo sa kautusan. So, yung kautusan ba ron ay kasamaan o kasalanan? Yun ang tanong ko sa kanya, kasi sa kasalanan daw na pinalaya. So, yun din po siya nag-trigger na ang kautusan po, unang-una, hindi po yung kasalanan. Hindi po yung kasalanan. Hindi po tayo hiniwalay sa kasalanan. Kundi ang sabi ron, hiniwalay po tayo o inalay tayo doon sa kautusan. Hindi po kasalanan ang kautusan, tandaan po natin. Kundi ang kautusan na tinutukoy dyan ay yung nomos, yung law. Akatargeyo, ibig sabihin, anal, abolish, ang ibig po sabihin yan. So, hindi lang tayo umabot sa ating mga tanungan, tatanungin po nga
sana natin siya sa unang Timoteo 1:9, no, Gis, no? Yun po yung ating mga katanungan. Pero dito pa lang po ay naging sulit na po yung ating mga tanungan, no? Sapagkat, no, again, ng ating pong tinanong about sa Santiago, malinaw po yung tanong natin dyan, medyo nagkabuhol-buhol din po yung ating kaibigan si Brother Joey, no? Nagkabuhol-buhol din po siya dyan. At nang tinanong po natin na sumasang-ayon ka ba na sa sinabi po dyan sa Santiago na ang natitisod sa isa, nagkakasala sa isa, ay natitisod sa buong kautusan, sa lahat ng kautusan. Sabi niya, sumasang-ayon ako dyan. Sumasang-ayon pala siya ron, no? So, nung tinanong natin siya ng follow-up question, so ibig sabihin, kapag ikaw ay sumala sa Sabat, ibig bang sabihin, nagkakasala ka na ng pagpatay, ng pangangalo niya, ng pangingapit? Hindi na po siya nakasagot dun po ng direkta, no? Ng ating categorical. Hindi niya alam, nag-iisip siya kung anong isasagot niya talaga ron. Kasi medyo mabigat po na tanong yan eh. Mabigat na tanong po ito sa kanya, kasi nga, sinang-ayunan niya na kapag nagkasala ka sa isa, nagkakasala ka o nagiging natitisod ka sa buong kautusan. Tisod ka po sa buong kautusan. So, medyo nag-ano po siya doon, nang tinanong ko po siya, hindi, no, unang sagot niya, hindi. No? So, hindi daw. So, ibig sabihin, ano ba sabi ko sa dalawa, ang talagang tamang sagot mo? Yung sinasang-ayunan mo yung natitisod sa lahat o yung hindi? So, nag-iba na po siya, nag-divert na po siya, hindi. Hindi naman yung pagluluto sa Sabat ang nagkakasala ka, sabi niya. So, diyan lang po yung banggit na natawa ko lang niya pagluluto sa Sabat, pero tinutukoy po natin, halimbawa lang yun, ginawa mo Sabat, lumabag ka sa Sabat, hindi po yung pagluluto per se, hindi yung paglabag. So, nang tinanong ulit natin siya, nung huli na, nang medyo, siyempre, iba na yung sagot niya naman kasi sinakayunan niya na yung una So, ginawa niya naman ngayon, oo na nilalabag mo lahat yan. Pag nagkasala ka doon sa Sabat, nilalabag mo lahat. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsabat, nilabag mo ang Sabat, ibig sabihin, mangangalo niya ka na rin. Makikiapid ka na rin, mamamatay tao ka na rin, magnanakaw ka na rin. Yan ang kanyang argumento niya dyan Sinagot niya ng ganon. Kasi medyo yung unang tanong ko, sumang-ayos kay Santiago na nagkakasala sa buong kautusan. Nung pangalawa, may naglaylo siya at sabi niya hindi. Nung pangatlo, oo na, sinakayunan niya na. Oo. So, sabi ko, sige, bigyan mo ako ng talata. No? Sa lumang tipan, na kapag nagkasala ka ng Sabat, o sa kasalanan sa Sabat, ay nagkasala ka na rin ng pagpatay o ng pangangalunya o ng pagkapid, o ano pa man, nagkasala ka na rin ng kasalanan na tulad ng pagnanakaw o sinungaling o ano pa man, hindi paggala sa mga magulang, saan doon sa lumang tipan na binabanggit yan. Hindi niya alam yung mga talata kung saan. So yan po ang nagiging mabigat po sa mga pero ganun pa man at tayo humahang natin kay Brother Joey kasi malakas ang loob niya na naghamon po sa debate. At naunawaan naman po natin siya kasi nga siya po tama, bago lang po siya sa pakikipagdebate at gusto niyang sanayin yung kanyang sarili, patunayan yung kanyang aral sa pamamagitan ng pakikipagdebate. Kasi ito yung pundasyon kasi na para mapatunayan mo yung aral mo, tama si Brother Joey na patutunayan ko sa debate to. So, doon naman tayo humanga sa kanyang lakas ng loob na humarap sa debate. Yan. So, yan, So, siguro, mag-a-adjust na lang siya ngayon sa debate, yung ating kaibigan. Huwag na siya madala sa debate, kundi tuloy lang siya sa pakikipag-debate niya na sabi niya, asahin niya yung kanyang aral o yung kanyang galing dito, yung para mapatunayan yung katotohanan na kanyang dala. Tawagan natin si Cap Camacho. Ayan, sabi ko nga, pinakamagaling na debatista ng SDA, si Cap Camacho. So, ayan, Brother Rasha, putulin ko lang po, i-wave na po natin yung ating oras. Okay. I-feedback na. Nick, feedback ulit, Nick.
feedback. Ano ka disconnect ka. Hello? Ayan. Hello. Yan, okay na. Brother Joey, para sa yung second cross, your time start now, bro. 7 minutes. Thank you, sir. So, Pastor Eric, confirm ko lang, tama bang sinabi mo kanina na ang kautusan ay hindi kasalanan? Yes or no? Ikaw lang ang nagsabi na kasalanan yung kautusan. Pero ang binabanggit sa Roma 7:6, hindi po kasalanan, kundi iniwalay o katargeyo. Ibig sabihin, anal ka na, abolish na po yun sa mga Kristiyano. Kasi nga, wala na tayo sa dating sulat. Kasi dating sulat yan, sulat sa bato yun. Wala na tayo doon. So, kasama ba yan sa ceremonial law? Yes or no? Pag sabing buong kautusan, lahat po yan. Even ceremonial, even moral law, na sinasabi ninyo, na aral ninyo. Kasi ang tawag dyan, buong kautusan eh. Kasama po yan. Yung entole, kasama po yung dyan sa buong kautusan. Yan, kasama yan. Pag tinawag na buong kautusan ng Israel, kasama yan. Mayroon ka bang talata na nagsasabi verbatim na kasama yung moral at saka ang kautusan inalis? Isang pumutos? Yes or no? Yan. Isa sa mga talata po natin yan. No? Then sa talata din po ng 3 ng wala na sabi ni Pablo na 3:3 ng 2 Korinto, din sa 4 ng Roma, din sa Hebreo. Kasama po marami pong mga talata na lalo na yun sa Roma 7:6 na abolish niya, na sinabi ko nga sa'yo ano yung kahulugan niyan, na sabi mo pag sinabing abolish wala na. Ibig sabihin, anal na, wala na. So, tama yung sagot mo kanina. So, anal na nga po tayo dyan. Abolish na po yan. Next question. Okay, next question. Yung sinabi mo kanina sa Sabat or sa James chapter 2 na nagkasala sa isa, nagkasala sa lahat. Sinasangayunan mo ba yan? Balik ko sa yung tanong. Yes, sinasang-ayunan po natin yan ayon kay James doon sa mga nasa mga kautusan. Kaya nga kami nga wala kami sa ilalim ng kautusan kayo sinasang-ayunan niyo yan, dapat gawin niyo yung buong kautusan. Pag nagkasala ka sa isa, tanggapin niyo na nagkakasala ka sa buong kautusan. Tanggapin niyo yun. Okay, next question. So, sabi dito, 15:10 or sabi dito sa 1:14-15, kung minamahal niya ako, tinutupad yung aking kautusan. Tama ba ito? Yes, tama yan. Yan po yung yung utos ni Kristo na sabi rin sa Juan 1:7 o 17, kung di ako nagkakamali, nung panahon ay sinulat ni Moses ang kautusan, ngayon na araw ay dumating yung yung biyaya sa pamamagitan ni Kristo. So yung tinutukoy diyan ni Kristo, sinabi po yan sa Hebreo ng 1 at 2 na sinasabi ron kung paano ang mga propeta ay nagsalta ng unang panahon, Ang Diyos ay nagsalta sa mga propeta, ngayon naman ay nagsalta siya sa mga huling araw sa pamamagitan ng kanyang anak. So bago na po yan. Bago pong utos ni Kristo na tulad ng next question. So, anong bago yan? Yung pag-ibig? Ulit. Last 3 minutes and 8 seconds, mga kapatid. So, medyo merong problem dun sa side ni Bro Eric. Yes. Ayan, wala na. 3 minutes and 8 seconds. Tuloy pa rin yung pagtatanong. So, kung walang kautusan, ano bang pamantayan sa buhay para maging mabuti? Oo, yung utos ni Kristo, kasi si Kristo masabi niya na kapag tumingin ka pa lang, nagkakasala ka na ng puso sa pangangalo niya sa puso mo.
tingin pa lang yun, di wala ka pang aksyon tulad sa lumang tipan. Gawin mo muna. No? At yun din sa sinasabi ni Kristo na kapag napuot ka sa iyong kapatid, nagkakasala ka na ng pagpatay. So matindi yung utos ni Kristo eh. Kumbaga sa timbangan talagang mag-iingat ka talaga kasi huwag kang magagalit sa kapatid mo. Pag napuot ka, ang kasalanan mo, pagpatay agad. So yun yung mga utos ni Kristo na binigay ko na halimbawa at yung sinasabi mong pag-ibig, no? Yung pag-ibig ni Kristo, sabi ni Pablo, yung pag-ibig ninyo ay gaya ng maging pag-ibig ni Kristo. No? Yan, yun po yung dapat natin gawin, pag-ibig ni Kristo. So kung napuot ka, saan ka nagkasala? Oh yes, sabi ni Kristo, pag pagpatay? napuot ka, nagkakasala ka na ng pagpatay. Ibig sabihin, doon pa lang sa pagpuot sa utos ni Kristo, ang pagkakasala ng pagpatay. Hindi yung sa lumang tipan, pag talagang actual na pumatay ka, doon ka lang nagkakasala ng pagpatay. Iba yung kay Kristo eh. Baga yung talagang pag-ibig dito na doon pa lang dapat wag mo nang gawin. Yung pa kayang actual sa lumang tipan, yan po yung kaibahan niya ng utos ni Kristo na tinatawag ng kautusan ng Espiritu, no, na lumalakad sa Espiritu or human Espiritu. So sa pagpatay ka pa rin nagkasala. Yes or no? Oo, sabi ni Kristo eh, no? Nung tumingin ka pa lang sa mapuot ka pa lang sa nagkakasala ka na ng pagpatay. Ayon sa kautusan ni Kristo, hindi sa lumang tipan. Huwag mo isama kasi ginagawa mo kasi. Kaya kasabi siya, binubukod ko, yung lumang tipan kasi talaga actual na papatay ka. No? At yung pagpatay kasi kapatid, no, gawa ito ng laman sa bawang tipan. Ang dami niyan nagawa ng laman. So ang utos ni Kristo, kapatid, makinig ka, ang utos ni Kristo, patayin mo ang gawa ng laman. Yan, patayin mo. Yun yung utos. Hindi ka inutusan na, oy, huwag kang papatay. Bakit sabihin ko sa iyo, Brother Joey, huwag kang papatay. Ano sasabihin ko sa iyo? Sabi mo, tao ka ba? Kristyano ka na? Utos pa ba kita ng ganon? Ano ka, kinder? Okay, next question. Di ba yan din yung ibig sabihin ng dumating si Kristo para ipakita yung tunay na kahulugan ng pagsunod sa kautusan? Yes or no? Sa Matthew 5. Nung dumating si Kristo, no, sabi nga doon, 1:17, ang kautusan ay sinulat ayon kay Moses. Nung dumating si Kristo, dumating yung biyaya. So biyaya na po yun. No? Yun yung tinatawag na kautusan ng Espiritu o kautusan ng pananampalataya. Yan po yung tinatawag dyan, no? Na nagbigay na po ako ng halimbawa. Kaya nga, kung anong sinasabi na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili, kay Kristo, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig ni Kristo. Mas matindi yung kapatid kung naunawaan. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating pagtatanong. At dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion. At mauna dito si Pastor Eric bilang negatibo mga kapatid sa topic na ang 10 Commandments ay dapat pa ring sundin ng mga Kristiyano. Pastor Eric ng CJCLS, your time start now. So yung po sa ating pong maikli o maliit na tayo dito na mga talata na binigay ay wala pong tinag po doon, no? Wala pong nagiba. Kasi nga, nang dumating ang wika, ang pananampalataya, ay wala tayo sa ilalim ng kautusan. So, nang binanggit po natin sa kanya na kapag ba ikaw ay nasa espiritu, no? Sa 5:18, no? Ibig sabihin na wala ka na sa ilalim ng kautusan? Sabi niya, oo naman. Sumang-ayon naman siya ron. Ibig sabihin, pag nasa espiritu ka na, nagbubunga na yung espiritu sa iyo. Ano yung bunga ng espiritu? Pag-ibig, kapayapaan. Yun yung mga bunga ng espiritu. Yan, na tinatawag din na bunga ng pananampalataya. Kaya iba nga ay nagagalit Wala na raw gawa yung mga naligtas Hindi na kailangan gumawa. Hindi. Yan nga yung bunga ng espiritu. Hindi ka na utusan kapatid. Kaya nga nung tinanong kita, sabi ko nga sa iyo, utusan pa ba kita, Brad? Sabi ko ba sa iyo, oy, igalang mo ang iyong magulang? Hindi na kasi nga yung bunga ng espiritu nandun niya yung pag-ibig Sasabihin ko siya, kapatid, oy, huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Baka ibalik mo sa akin tanong, hindi naman ako magnanakaw, Kristiyano ako. Umiibig ako, wala na sa akin yan, di ba? Ba't ako magnanakaw? Ba't ako papatay? Ba't ako mangangalo niya? Di ba? Kasi nga, ang kautusan ng wika,
ang utos ay ibinigay doon sa mga mamamatay tao, sa mga magnanakaw. Kapag ikaw yung magnanakaw, natural lang nautusan ka, kapatid. Di ba? Pag ikaw yung mamamatay tao, natural lang nautusan ka, ikulong ka. Dapat sasabihin sa'yo, huwag kang papatay kasi nga mamamatay tao ka. Pero bilang Kristiyano, hindi, nananalatay na puro yung pag-ibig. Yun po yung bunga ng Espiritu. Wala ka na sa ilalim ng tagapagturo. Kaya nga, binasa ko sa iyo, di ba? Nang dumating ka ng pananampalataya, no? Dinati tayo ng kaunsa sa pananampalataya at dumating yung pananampalataya, ay wala na kayo sa ilalim ng tagapagturo. Hindi ka natuturuan. No? Kasi pag sinabi mo sa akin, huwag kang papatay, i-stabin lang kita, Brad. Kasi nga, ba't ako papatay? Handun yung pag-ibig, yung bunga ng Espiritu. Handun yung pananaan sa'yo ng Espiritu, yung tatak sa'yo ng Espiritu, na dapat kang umibig. Handun yung pag-ibig. Hindi mo na utusan kasi saklaw na lahat yan. Kaya nga sabi ni Cristo, di ba? Ang buong kautusan ay hinang niya, inuwi niya, no, sa pag-ibig. Yun, di ba? Hinang niya Kaya nga, Jesus Christ, 4:10, sabi ko nga sa inyo, yung mga talata, is the end of the law. He is the telos of the law. Si Yeso Cristo. Siya yung end of the law. So dito maliwanag na kung ating po mapapasin na huwag mo kong utusan ng ganyan kasi nga wala na ako sa ilalim ng tagapagturo. Kapag umiibig ka na, kapatid, lalayuan mo na yung gawa ng laman. Yan ang dapat na tamang paraan ng turo ni Kristo ayon sa Ebanghelyo. No? Ayon sa Ebanghelyo ng Bagong Tipan kay Pablo, na kapag ikaw ay umiibig, ando na yung Espiritu, bunga ng Espiritu na napag-ibig, no? Ay ibig sabihin, lalayuan mo na yung gawa ng laman. Ang utos nga, patayin mo ang gawa ng laman . Hindi ka inutusan na ayaw kang papatay. Hindi, ang utos dyan, patayin mo yung gawa ng laman. Ano yun? Yung pagpatay, yung pagnanakaw, patayin mo. Yun yung matinding utos ni Kristo, patayin mo yan. Hindi ka na utusan, patayin mo na lang utos, patayin mo na lang yan. Gawa ng laman. Kasi nga, ba't pinapatay? Kasi nga, yun nga po yung yung bunga ng Espiritu. Yun po yung bunga ng pag-ibig. So, ang buong kautusan, ang kinauwian ay yung pag-ibig, kapatid. 13:8 ng Roma. No? Ang ganda po nun . Hindi mo nga nabanggit yung, kala ko babanggitin mo yun. No? Na pag ikaw umiibig, hindi ka napapatay. Di ba sabi ron? Kasi bunga na ng Espiritu yun . Umiibig ka na. Hindi ka napapatay, hindi ka magnanakaw kasi nga umiibig ka na. Hindi ka nauutusan kasi wala kang nga sa ilalim ng tagapagturo. Hindi mo na uututuruan na huwag ka papatay, huwag magnanakaw. Kasi nga ang buhay mo na, buhay Kristiyano, buhay pag-ibig na. Yan. Ang buhay pag-ibig, ang kalaban mo na lang, yung gawa ng laman na dapat mo na lang puksain yun. Pag dumating yun, pagpatay, ay hindi, wala na nga sa isip natin yan bilang Kristiyano. Ewan ko, nasa isip nyo pa yun. Ba't uutusan pa kayo? Nasa isip nyo pa ba yun, nasa puso nyo pa ba yung yung pagnanakaw? Nasa puso nyo pa? O ba't uutusan ka pang huwag ka magnanakaw? Nasa puso nyo pa ba yung yung dabasusin yung mga magulang mo? Hindi ka galang? Hindi na. O ba't uutusan pa igalang mo magulang mo? Hindi na. Wala tayo sa ilalim ng tagapagturo. Kasi umiiral na ito yung Espiritu, yung pag-ibig na ito. Kasi ang bunga ng Espiritu. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating final conclusion ng negative. Dako tayo sa final conclusion ng affirmative. Brother Joey, 5 minutes, your time start now. Okay, thank you, Pastor. So, kunting timbot na lang is day na to si Pastor. Kasi sinangayunan mo naman yung linatag ko na kanina na pag-ibig, yung sinulat sa puso. So, hindi mo lang mabanggit yung pagsunod, no? At sinabi mo rin na hindi ka na kailangang utusan kasi nasa puso mo na yung kautusan. Yan yung sinasabi ko kanina na kapag sa bagong tipan ka, ito yung maganda. No? Hindi ka na ngangailangan ng maghanap kung ano yung susundin mo kasi nasa puso mo na. Pero kailangan mo rin may gabay. So sabi dito sa Romans 8:4, upang matuwid na kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. So hindi nawala yung kautusan, no? Yung kahilingan ng kautusan natupad dahil sa grasya at Espiritu ng Diyos na nag-guide sa tao, no?
no? Hindi lumalakad ayon sa laman. Ibig sabihin hindi ayon sa sariling lakas kundi sa pamamagitan ni Kristo. So sinangayunan naman ni pastor na yung pag-ibig niyo, yan yung katuparan ng kautusan. At yung terms niyan, yung expression, doon nakasulat sa 10 utos. So, hindi lang mabanggit kasi naging witness yun sa kanya, especially the Sabbath. No? Hindi ginalaw yung Sabbath kasi allergy sa yata dun sa Sabbath. So, sabi niya pa, kapag kay Kristo ka na, hindi ka napapatay. So, ibig sabihin, sinusunod niya yung kautusan, no? Dahil isinulat ng Panginoon sa kanyang puso. So, dito, sinangayunan niya, at ito yung dagdag ko dito na sa huling panahon, no? Sa huling panahon, yung tunay na Kristiyano, no? Nagsisitubad pa rin sa 10 utos. Sabi dito sa Apocalypse 14:12, narito ang pagtitiis ng mga banal, no? Sila nagsisitupad ng utos ng Diyos at pananampalataya kay Kristo. So dito maliwanag mga kaibigan, kapatid, na ang pagtupad kasama pa rin, no? Sa 10 utos. At dito tandaan natin na si Kristo ang sentro ng ating pamumuhay. At ang 10 utos sinulat sa puso natin, at ang bunga ito ay bunga ng ating relasyon sa Kanya. Ang bunga ay yung pagsunod, no? At ito ay nagresulta sa pag-ibig, no? Kaya mga kapatid, ang utos ng Diyos ay hindi ito pasanin, kundi pintuan ng kalayaan, no? Ng buhay. Ang 10 utos, lalo ng Sabat, ay patunay na ating pagtitiwala, no, sa katapatan at pagmamahal ng Diyos sa atin hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Ipagdiriwang pa rin ng Sabat, isang tanda ng walang hanggang pagsunod at katapatan sa Diyos. So, ang kautusan ay buhay sa pamamagitan ng ating pagmamahal kay Kristo. Yan po ang sinabi o sinangayunan ni pastor. Ang pagsunod sa utos ay hindi tungkulin o obligasyon, kundi ito ay kalayaan, patnubay at malinaw na katunayan ng ating pananampalataya. So yan lang po mga kaibigan, kapatid. Buhay po tayong lahat. God bless po. So dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between SDA and CGCLS. Before natin end yung ating live bro, gusto ko muna kayo magpasalamat sa lahat ng nanood at makakapanood pa nito. Unahin natin si Brother Joey, bro. Okay, thank you Sir Rasha sa platform, no? At saka kay Pastor Eric, salamat sa paunlak. No? Sana may pa tayong pag-usapan, no? Para matuto ang isa't isa. At sa mga nagantabay, no? Salamat sa inyo, no? Pagpalain po tayong lahat. God bless sa yung sa inyong mga ministry. Yan lang po Sir Rasha. Pastor Eric, pasalamat kayo. Yes, una sa lahat sa Panginoon, tayo nagpapasalamat na mulit-muli ay binibigyan tayo ng pagkakataon upang magpahayag, no, ng aral ng Panginoon. Hindi sa ating moderator, no, labis po kay Brother Rasha sa kanyang patas na maging napagmo-moderate, no, sa debate, no? So gayon din, no, sa ating kaibigan, Brother Joey, sa kanyang pakikipag-debate, no? Sa kanyang maayos na pakikipag-debate. Pagpalain ka ng Panginoon, no? At sa iyong ipinakita, no, na katapangan, ipagpalain ka ng Panginoon. At tayo nandito lang naman, no, sa anumang hamon, tawagan niyo lang po ang inyong lingkod. Halos po sa lahat, sa mga nakikinig, halos po sa inyo lahat. Thank you. So Rasha TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa atin. Kung gusto nyong maghamon sa dalawang ito, nandito si bagong kaibigan natin, si Brother Joey ng SDA. At medyo dumadami yung SDA na debater din natin. At si Brother, syempre Pastor Eric, lagi-lagi yan.
kahit sino naman to, talagang pinapalagan to mga kapatid. So kung pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap, basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform mga kapatid. Please follow din yung dalawang ito dahil for sure meron silang mga content sa kanilang bawat iglesia mga kapatid. You can, kung gusto nyo magsuri sa SDA, puntahan nyo si Brother Joey at si Pastor Eric sa CJCLS mga kapatid. At please follow din sa aking Facebook dahil dito ako laging nagla-live sa mga debate at podcast. Russia Vista mga kapatid, paki-follow na lang. At yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon dahil madidelete ito. I think 1 month ni Facebook mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Thank you. Thank you, sir.